Cable Link Channel 7. Ang tunay na kasangganang sambayanan. A-Tri Media Broadcasting Network. Sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido at A-Tri TV, Cable Link Channel 7, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang sandigan ng mga nangangailangan, tiwala sa kabataan, karamay sa pagbabagong buhay, sa anumang laban. Ito ang inyong kasangga. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Langit, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa DZRJ 810 AM at A-Tri TV sa Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng A-Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Samot-saring usapin at issue sa araw-araw nating pangkabuhayan ang ihahatid sa inyo sa programang Shalala with Friends. Kasama ang nag-iisang Shalala. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Hatid sa inyo ng A-Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balitang tanghali. Ihahatid ni Ray Langit 30 minuto ng mga rumaragasang balita alas 12 hanggang alas 12:30. Samahan si Ray Langit tuwing Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Bandido, DZRJ 810 AM at A-Tri TV, Cable Link Channel 7, A-Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Kailanman, ang musika ay patuloy na sumasalamin at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Musika, noon at ngayon. Mga awiting nagbigay kulay sa ating buhay noon at siyang patuloy na nagbibigay ng pag-asa hanggang sa ngayon. Musika, noon at ngayon. Ihahatid nila The Soul Man, Lloyd Umali at Miss Saigon, Ima Castro. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng A-Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Bakit ka pa bumalik? Ngayong may mahal na akong iba. Akala mo sa'yo lang ako iibig ng tunay. Mga usapin, opinyon at kaisipan ng mga kababaihan, pag-uusapan sa radio talk show made specially for girls. Girl Talk, Usapang Babae. Samahan sina Perita Berarta Uy at Chichi Espiritu Flavier, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng A-Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A-Tri Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinan mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Nabilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinan mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid.
Magandang umaga po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa DZRJ Radyo Bandido. Ito po ang inyong palatuntunan, Lapid Fire. Ang inyong lingkod, si Percy Lapid. Ito po naman, si Peter Talastas. Tayo po isabayang napapanood sa 8 TV, ang radyo sa telebisyon, sa pamamagitan ng Cable Link TV Channel 7. Sa Parañaque po pala area, no? Sa Parañaque area, Channel 18 po tayo, sa local cable ng Parañaque. Cable Link din yan pero ibang channel tayo doon. Mga kaibigan, ito, pinag-uusapan namin kanina pa itong listahan. Ngayon naman, hihingi namin ang inyong opinion, tungkol dun sa nakatakdang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Gusto namin pulsuhan ang inyong saloobin tungkol dyan para once and for all magkaalaman na. Ito namang tungkol sa droga na ipangako natin sa mga ka-Facebook natin. Ang daming nag-aabang nito na gusto nilang malaman ano ba ang solusyon dyan sa droga. Kasi matagal na ako may naisip na solusyon dyan. Wala lang tayong paraan para imungkahi yan. At ewan natin kung yung ating naiisip na yan ay matatanggap ng iba. Kasi medyo mabigat Para maging siguro, pati sa kanila, mabigat na nga yung patayan Mas mabigat itong aking naiisip na solusyon. Matagal na Ang totoo niya, marami na ako napagsabihan kaibigan nito kapag nakikipagkwentuhan tayo. Na sila man medyo nagtataka doon sa sinasabi ko. Pero malalaman natin yan at itong mga nangyayari ngayon, halimbawa yung nang-aagaw ng baril. Ayan. Lahat naman yan, kinopya lang nila yan Ang original niya si Mayor Alfredo Lim, si Dirty Harry. Lahat ng ginagawa nila, kaso yung iba, pamagat lang yung kanila, ginagaya, hindi yung yung totohanan Katulad halimbawa, kahapon, nagtataka ako sa reaksyon nitong mga nakarinig dun sa galit ni General Bato kahapon. Ang pinag-uusapan yung galit niya Dito mapapansin mo na baluktot ang iba. Hindi ko naman sinasabing ba't ako mas marunong pa sa opinyon ng iba. Hindi kasi ang sa akin yung tamang pananaw lang sa akin, isa lang naman na nagustuhan ko sa mga sinabi ni General Bato kahapon. Unang-una, hindi siya marunong magmura. Turuan natin magmura si General Bato. Ganito mura, ganito Anak ka ng pu, anak ka ng pu. Yan ang mura. Yung mura ni General Bato, hindi. Paano? Palibasa, hindi siya sanay magmura. Doon mo malalaman, hindi siya sanay. Tinuturuan lang natin siyang magmura. Ganito po ang mura, General Bato, sa susunod, Anak ka ng pu, anak ka ng pu. Yan, ganyan. Ngayon, isa lang doon, hindi ako bumilib sa mura niya kasi hindi siya bihasa sa pagmumura. Hindi sanay yan, dila niya ron. Mas maganda ang sinabi niya na hindi pinansin ng mga nagbabalita at nagbibigay ng opinyon nila, pananaw nila sa naging reaksyon kahapon ni General Bato habang kausap niya yung mga Police. pinangalanan sa listahan ng mga local executives, police at kung sino-sinong drug lord daw yun. Case number 2 raw yun sa Visayas. Alam ba ninyo kung anong portion ang nagustuhan ko sa sinabi niya? Na yun ang dapat na makintal sa isip ng bawat Pilipino at ng mga pulis, ng mga local officials.
yun ang dapat na sinasabi lagi ngayon. Ano yun? Yung sinabi niya na, kasi galit siya eh. Kaya, hindi mo pwede, pag galit ang isang tao na nagsasalita, medyo medyo hindi tatama ang sasabihin natin eh. Madidiskaril tayo ng ating emosyon. Ang pinakagusto kong sinabi ni General Bato, na yun ang dapat ninyong binigyan ng pansin sapagkat ito ang nawawala na sa mga Pilipino. Wala akong wisdom na nakita ron, kundi yung isa. Yung sinabi niya na hindi nyo na inisip ang mangyayari sa bansa pag naging siraulo na lahat ang mga Pilipino. Yan ang dapat ninyong sinasabi. Ha? Hindi yung magmumura ka, hindi bagay sa'yo. Dinaan mo sa galit ang pakikipag-usap sa kanila. Wala kang puntos. Yun lang ang pinuntos dun eh. Na hindi pinansin pa nung mga nagbabalita. Palibasa, hindi na sila interesado sa pagmamahal sa bayan. Wala eh. Sa patriotismo. Hindi na sila interesado dyan. Sa nasyonalismo. Mababaw na ang mga tinitignan nilang bahagi ng mga pananalita ng isang tao. Iba na ang barometro sa pagbibigay nila ng opinyon. Kasi yan ho yung seryoso. Yan yung business, kumbaga. Yun ang talagang punto, mga kaibigan, kung bakit ginagawa ang ganitong klase ng kampanya. Hindi ba? Mga kaibigan, yan sinabi na yan ang dapat nating sinasabi palagi, yung mga ganyang uri ng pananalita na hindi nyo na inisip anya mangyayari sa bansa. Hindi na nga nila iniisip eh. Pag naging siraulo, kumita lang kayo. Yung salitang yun eh, factual yun eh. Hindi ba ninyo alam na pati pamilya nyo masisira ulo? Di ba? Yun yung sinabi ni Duterte minsan na, ang sabi niya, ako matanda na. Pagkatapos ko magpresidente, binanggit ko na isang araw to eh. Yun yung man nakikita kong importante na sinabi ng Pangulo. Ito, nakaugnay doon. Hindi yung pagmumurang ginagawa mo para maging Duterte ang dating mo rin, magmumura ka rin. Hindi naman bagay sa'yo. Kay Duterte bagay eh. Bagay magmura eh. Palakpakan eh. Gusto nyo, puro mura na lang eh. Kung hapon niya, apelyido niya, Nakamura eh. Nakamura. Di ba? Si Nakamura yan eh. Si Presidente Nakamura. Ang ganda pang magmura. Ni Duterte. Bagay, may binabagayan yan. Isipin mo, babae magmura, di pangit. Pangit. Di ba? Si Miriam pwede. Pwede. Bagay kay Miriam eh. Di ba? Pero hindi nagmumura yun ha. Si Dilima, bagay ba? Hindi. Ngayon ito, yan ang sinasabi ko, yun ang may sustansya eh, na sinabi niya sa lahat. Yan ang sapul. Na dapat itanim sa isipan ng lahat yan. Na kapag hindi tumigil yan droga, magiging siraulong bansa. Ito, gusto nyo ba yan? Katulad na nangyayari ngayon sa Brazil. Sa Mexico. Dapat di na tayo nagpupunta ron. Maho-hold up ka ng bata ron. Bata ron, walang kilabot ang mga magnanakaw ron. Harap-harapan, mga kaibigan. Ngayon, may tawag tayo sa telepono. Sandali lang. Bigyan natin ng pagkakataon nito. Si Carmen ng Paranaque tungkol daw kay Marcos na sa paglilibing nga po kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Magandang umaga po. Good morning po. Opo. Mr. Lapid, against po ako pag nailibing sa libingan ng bayani. Bakit? Ano ho ba kayo? Born against? Hindi biro lang, biro. Hindi po. Kasi po yung nagkaroon ng martial law, nag-aaral po ako noon, papauwi. Hindi, na-encounter ko po yung tumakbo na para ka nasa gera.
galing ako ng eskwelahan. Gabi, akala ko ho, gera na nun. Palalabasin, gusto nilang palabasin na wala silang walang kasalanan si Marcos, na parang wala siyang nagawang mali, di ba po? Opinion nyo yung kasi ang sabi ni Presidente Duterte, nasa batas yan yun nung nagkamali ka, wala sa batas, kaya si Erap, pwede rin ikulong dun convicted pa yun Si Erap, certified convicted, mandarambong, pinakamataas na uri ng magnanakaw. Pero qualified si Erap doon. Kasi wala hindi binabanggit sa batas na ikaw magnanakaw, hindi ka na pwedeng ilibing. Basta nakalagay doon yung pwedeng ilibing. Ano yun? Dati kang presidente, dati kang sundalo. Pwede ka ron. Bagay, kayo may experience kasi, no? Hindi, dapat to si Erap ilibig ng buhay. Patayo, ha? Kailangan patayo. Libingan ng mga buhay. Hindi na pala libingan ng patayon, tsaka ng bayani. Libingan ng mga buhay. Silang dalawa ni Jinggoy. Yun na ang opinion nyo. Ilang taon na po ba kayo, ma'am? O, di ba po? Kaya... Walang galang na. Po? Hindi naman kayo nakikita Naririnig lang kayo, kaya pwede nyo sabihin yung edad nyo. Hindi, kasi nung martial law, nag-aaral din ako Oo. First year high school ako nun nung diniklara na martial law At kami, biktima rin Opo. Hindi directly, indirectly. Naging biktima rin. Gusto ko kagad umuwi noon nung nagkakagulo sa Mindiola. Mga rally yata yung sinasabi nyo Ewan ko po, basta. Opo. Sige po ma'am. Kaya pinalalabas nila na walang nagawang masama si Marcos. Di ba po? Hindi, pag may nagawa ba masama, automatic, bawal na. Lahat naman tayo may nagawa masama. Namin presidente ng Libisa Norte. Opo. Hindi, yun nga lang pinagtataka ko rin, ba't kailangan ipagpilitan natin? Gayong sabi nga, hindi naman yung libingan na nagpapadakila, hindi naman yung libingan ang nagpapadakila sa tao Kundi yung tao mismo ang dapat magpadakila sa libingan. Kaya magsaysay nga sa norte. Ang daming hindi nakalibing dyan. Si Ninoy nga, hindi nakalibing dyan Si Roja sa norte. Opo, si Magsaysay. Magsaysay. Pag pumunta kami sa norte. Kaya lang, masama akong ilibing yung buhay. Ay. Bakit ba gusto niyo malibing ng buhay siya, Marami kasi yung nagagalit na sa kanya. Ganun. Di ba po? Sige po. Okay, bye-bye. Salamat po sa inyo. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Bueno, yun po. Kayo, pwede rin kayo mag-text, sa ating 0917-798-8910 para po sa inyong mga opinion, reaksyon. Ano masasabi niyo dyan? Mas gusto namin sanang kunin ang inyong pulso tungkol sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kahit naman sa kanal mo ilibing yan pwede rin Kung talagang magaling na tao yan Kung talagang dakila isang tao at inilibing mo, inihagis mo sa kanal yan, yung kanal ba, dakila yun. Magiging dakila yung kanal. Kaya mo si Ninoy namatay sa airport. O di dakila yung airport. Pinangalan sa kanya. Hindi, namatay di si Galman dun Yun. Yung pinadakila lang si Ninoy. Si Ninoy Kasi lang. nilagay doon sa pangalan ng airport. Oo. Dapat ang ginawa ron,
Ninoy Aquino Galman International Airport. Oo. Di ba? Mm. Ngayon, no, mga kaibigan, pinag-uusapan din natin ito. Ito, dapat sa pagsasalita ni General Bato, bilib ako dun yung isang sentence lang na yun, yung portion na yun na binanggit niya, dun lang ako bumilib. Sa iba, hindi na ho Kasi ano yan parang salitang bata, magsalita minsan si Bato Oo. Nagmura pa. At yung mura niya, hindi bagay sa kanya. Hindi diretso no? Oo, baluktot ang mura. Turuan ka namin. Bisaya. Si Duterte. Nasa Maynila na tayo. Wala ka na sa Davao. Kaya ganito pagmumura. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ganyan. Ang klase ng pagmumura. Duterte, kahit Bisaya, diretso no? Pag nagmura ang tunog. Lumalatay Lumalagutok. Umahagutak Mga kaibigan. Ibang klase. Ngayon ito, ang kailangan, hindi ko mo ang isang tao matalino, meron siyang wisdom. Ayun, tama ka doon. Kailangan sa tao, kahit hindi ka ganong matalino, average ka lang, basta meron kang wisdom. Yung wisdom, kapatid yan ng common sense. Magkapatid yan, di ba? Mga kaibigan. Ngayon, sa pagsugpo ng droga, ang dami nating piniperwisyo. Hindi natin malaman kung totoo. Katulad niyan, lumabas yung listahan. Yan ang magpapatunay na meron tayong pagkakamali dun sa mga pinapatay. Di ba? Kasi yung listahan mali katulad niya, may patay na ron. Meron naman judge doon na hindi naman siya umahawak ng kasong droga para siya nasangkot. Kung sa bagay, hindi rin garantya na kumo hindi ka umahawak ng kasong droga, hindi ka na rin sangkot. Oo. Hindi ko mo patay ka na, isasangkot, hindi ka nasangkot sa droga. Nasangkot ka rin sa droga siguro, pwede rin yun. Hindi ko mo natanggal ka na sa serbisyo, hindi ka na nasangkot. Yun nga yung sinasabi natin, paano yung kasalanan? Paano yung krimen na ginawa? Kaya lang, pagpatay na ang tao, wala na yan Bali wala na yung krimen niya na nagawa. Masisira lang yung memorya ng patay. Hindi maganda ho yun Labag sa yun, sa kultura nating mga Pilipino yun. At kahit sa ibang bansa, hindi ginagawa yun. Yung sinisira yung memorya ng isang patay. Kasi ang prinsipyo dyan, pagpatay na bayad na siya. Tsaka hindi na siya makapagpapaliwanag Di ba? Masama naman yung patay Sasabihin natin ganun, hindi naman makapagpapaliwanag. Kailangan naman yung pamilya niya magpaliwanag, hindi naman yun ang inuugnay. Alam mo, naalala ko dyan, yung scam campaign na yan. Nung panahon ni Mayor Lim. Tama. Nagkaroon sila, yung mga pintuan, sinusulatan. Hindi tinumba yung binigyan muna sila ng warning ng pagkakataon. Kasi lahat naman ng tao, may pagkakataon naman yan. O baka akalain kasi may sinasabi si Aguirre, si Secretary Aguirre, na meron daw mga ngayon PR na para i-derail itong i-discarril itong kampanya laban sa droga ng kasalukuyang administrasyon. Kami nga unang nagsulat niyan Sa column ko unang naisulat siya, wala naman nagsusulat niyan Sinabi ko nga yan na umaandar na yung PR, matagal na ho na yan daw, nagpapakawala ng pera yung mga narco-politics at saka yung kwan. Siyempre, ang dalawang bagay yan. Hindi lang yung kukondinahin yung patayan. Yun lang ang sinabi ni Aguirre, meron siyang hindi alam Meron pa yung sasakay. Sasakay, kunyari. Para hindi halata. Para disimulado. At saka para baka sakali yung paraan ng kanilang pag-express ng support kay Duterte, baka i-absuelto sila at ipuwera sila dun sa mga talagang sangkot. Yun ang hindi sinasabi ni Aguirre, baka hindi niya naisip yun. Di ba? Yung mga taktikang yun Hindi yung mga politiko yun. Tinan mo si Erap ngayon. Puro Duterte. Samantalang nung
bago mag-eleksyon. Wala Pandabaw ka lang. Wala yan. Bastos ka. Di ba? Oo. Mga kaibigan. Yun ang sinasabi. Kami una nagsulat niya. Pero, wag nating dapat payagan na magkaroon ng butas yung mga asong gutom sa politika na gustong sila pumalit kay Duterte. O kaya maagaw sa iyo yung pwesto pagkaisahan ka kasi masisira ang dilihensya kapag nagtuloy-tuloy ang kampanya laban sa droga. Pwede naman yan gusto nyo pala patayin yung mga nasa droga. Simple lang yan. Madaling susugpuin yan pero may tawag tayo mula kay Jason Santos ng Quezon City. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Nakikinig ka kanina, natutuwa ako doon sa babaeng tumawag. Opo. Ang tinatanong nyo kung ilang taon na siya. Opo. Kasi yung mga sinasabi niya tungkol kay Marcos. Tsaka yung mga nakaupo po, diba mga lawyer po yan? Opo. Hindi ko po malaman kung nakapag-aral po sila ng lawyer. Di ba po nasa batas natin, sabihin natin nagkaroon siya ng kasalanan sa Pilipinas, pero sundalo po yan Nasa batas niya na pwede mo ilibing sa libingan ng bayani. Hindi ko alam kung ano, pati po si Vice, hindi ko alam kung ano bang sitwasyon ng... May qualification. Meron na malaki. Pasok siya sa qualification Hindi ko nga alam kung nakapag-aral ba sila ng lawyer o hindi sa iba sila nagpupunta kasi paano naman daw yung mga parang insulto raw yung sa mga naging biktima ng martial law. Sino ba hindi naging biktima? Kaya sabihin natin na... Sabi nga sa inyo, kami biktima indirectly. Opo. Kasi ang tinutukoy ng biktima, yung binugbog daw sila, kinulong sila. Wala kang magagawa. Martial law yun Martial law yun. Kasi sila gumagawa rin ng problema nila. Yung di ba? Hindi naman kiliti. Sa madalit sabi, kayo po pabor. Pabor po ako. Kasi yung aso nga, hindi naman dapat ilibing. Ba't inilibing doon Yung aso. Ano ba yung aso? Sino ba yung aso? Sera po, payag kayo doon ilibing, sakali. Hindi naman naging hindi naman naging sundalo yan Hindi ba? Naging presidente di ba ang natin? Hindi ba naging drug lord si Erap? Wag naman. Sige salamat Sige po. Mr. Santos. Puntahan naman natin si Ginoong Abet ng Kainta. Tawag lang ito, comment lang sabi niya, payag daw siya na ilibing si Marcos sa libingan ng bayani at dagdagan ng magnanakaw. Hindi siya payag. Hindi. Payag siya sa umpisa, sa bandang uli. Hindi. Ngayon debatable din yan, mga kaibigan. Kaya may mga tututol dyan. Marami. Magrarally raw Si Reyes, di ba? Sino? General Reyes. Akala ko si Babalo Diyan nilibing Sino? Si Angelo, di ba? Hindi ba nakasuhan yun? Pero diyan sa nilibing. Pero yun, piniyaga magmisa ba yun? Nagpakamatay yun Hindi, naipamisa nga. Oo, napamisa yun. Di ba pagka sa simbahan pagka hindi ka, pagka nagpakamatay ka, hindi ka, hindi, babasbasan? Sa PMA ganun hindi pagpapakamatay yun Para raw ibalik. Hindi, iba yung PMA Sinasabi ko sa'yo, sa simbahan. Oo. Hindi ka babasbasan ng pare, hindi ka ipagmimisa, hindi ka bibindisyonan kung ikaw namatay sa paraan na nagpakamatay ka. Oo, pero ang pinagbatayan nila kay Reyes. Kung yun nga pinagmimisa yung iba, pinapayagan kahit bawal sa batas ng ng simbahan Pinayagan yun. Napapayagan, di ba? Ba't ganon? Iba-iba. Oo. Iba yung paglilibing siyempre, kung ano yung choice ng at kung pwede naman siya ron, pwede yun. Ang bawal lang doon yung buhay, Oo, wag. Nailibing sa libingan ng bayani, Buhay pa si Erap. Magbabalik kami, mga kaibigan, pagkatapos lamang ng ilang paalala. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8Try Media at 8Try TV, Cable Link Channel 7. This is 8Try TV. What can you say in 1 minute?
BBC Minute at 7 GMT. Hashtag Minute with me, Vic and Dad. It's not BBC Minute. This is still a development. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Tag-ulan na naman. Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang Magpapatuloy tayo pagsapit po ng alas 10. Susunod po sa ating palatuntunan ang inyong idolo, ang kasangga ang langit ni Ginoong Ray Langit. Pagkatapos po naman yan, susunod po ang isa pang magandang public service program ni Ginoong Angelo Almonte at Miss Tates Gana. Nasa linya naman natin si Karereng. Magandang umaga po, Karereng. Hello? Hello, Karereng. Magandang umaga, Percy and Peter. Opo. Nayata si Rose, ano? Wala. Kasi ako natawag, kasi tumawag ka ng babae. Siya raw, takbo. At kinatatakbo talaga yung rally, hindi si Marcos. Hindi, kasi ako 82 na ako, siguro naman mas paniniwalaan mo sa sasabihin ko ngayon. Kasi si Marcos, ako sa totoo lamang, sa mahigit na 20 taong panunungkulan yan, galit ako dyan kasi iniwan niya kami sa Liberal Party. Iniwan kami niyan. Ngayon, sa pag-iwan niya, hanggang siya sumama nga ako sa EDSA 1 eh. Ang akala ko talaga siya nagpapatay kay Ninoy. Yun kinagamit namin. Pero kamo yung ginawa ni Marcos bilang presidente, ang ganda. Lahat ang ginawa niya, walang makagagaya. Kapag anong San Juanico Bridge, yung cultural center, marami. Hindi magagawa ng kahit sino siya lang. Kaya payag kayong malibing sa libingan ng mga bayani. Kaya kung payag, isipin mo, sinasabi ng mga human rights, kung daw wala raw karapatan. Mas may karapatan ba aso sa inyo? Bakit yung aso pinalagang ilibing yan? Hindi ba Percy? Pinalagan ng aso, aso yan. Samantala ito, may nagawa ito, mga kababayan ko. Yung sinasabi ng babae, Karereng. Pangyayari, mabuting tao yan. Kasi sila mas mabait sa aso. Kaya ako conforme ko. Yun lang, maraming salamat, Percy. Opo. Si Karereng ho yun. Alam niyo, galit kay Marcos yan dati. Naku, sus Mariosep. Kung banata na yung mga rereng yan eh. Ngayon, payag siya, ilibing payag siya. Kasi sabi ni Presidente, inahanda na pala eh. Ang kabaong galing pa sa Amerika. 18 ng... In-order pa. Talagang gagawing engranding libing. Ito yung tinatawag na engranding libingan. Ibang klase yan. Sa birthday niya. May 21 gun salute pa yan. Ito, may tawag pa rin tayo, si Emer ng Santa Cruz. Mula sa, Maynila po ito. Magandang umaga po.
Taga Santa Cruz, Manila po ito. Dati nang tumatawa. Oo. Magbibigay lang ako ng comment. Opo. Kay mabait na Era Mandarambong Estrada. Hindi yung si Era pa ililibing. Si Marcos. Hindi nga. Malapit na ho. Buhay kanya Libing ng buhay. Hindi kasi nagpamedya na naman siya kahapon. Tungkol doon sa raon na malinis daw ng vendor. Tama po yun. Pero, umikito ako, tama ho yung raon. Pero, lahat nandun sa Ebanghilista. Niloloko niya ang media. Nilipat lang doon. Hindi, niloloko niya si Duterte kasi kasabwat niya yung media. Yun nga ho, isa Yung bang, kasi umikito ako na alas 5, malinis ho talaga, bilib ako doon sa raon. Pero, sa Ebanghilista naman na nandun lahat. Kaya, puro panloloko, Avenida, nandun na rin lahat ng vendor. Kaya, sa Karsada, Karsada. Yung pong sa Carriedo. Alin po? Carriedo? Meron na rin, yun. Hindi, tsaka babalik din yun. Yun nga kung may magbabantay talagang hindi masama naman hindi bigyan. Kaya lang, abusado ho talaga iba ng vendor. Doon sa tinatanong namin, payag ba kayong ilibing si Marcos sa libingin ng mga bayani? Hindi naman, naging rin naman sundalo. Payag kayo. Meron pa ho akong dadagdag. Sige ho. Kasi sa senior, eto ngayon ang problema ngayon senior na binibigyan ng birthday gift, ATM. Para bang pinahihirapan ho yung mga senior. Ang senior mag-a-apply pa ng ATM. Siya nga ho magbabayad. Pero ang problema, makakalakad pa ba ho yung matatanda katulad ng tiyahin ko, 93 na? Makakapunta pa ba ho yung mga ganun senior citizen? Halagang 500 pa birthday gift. Mag-ATM pa. Nabanggit nyo nga yung senior citizen kasi ako, wala ako kahapon kasi nagpa-confine ako sa ospital. Siyempre, kailangan nating ipagamot yung konti nating nararamdaman. Ngayon, wala akong PhilHealth Yung anak ko po meron. Pero hindi ako nakapag-avail nung benepisyo ng PhilHealth bilang magulang nung anak ko na member. Ang sabi pala nila, yun daw pwede lang ma-avail kung yung magulang ay senior citizen. Di ba si Raulo yung PhilHealth na yan? Alam niyo kung bakit? Kasi yung senior citizen, automatic member Ginawa na yan, may batas na yan na automatic member. Para saan pa yung sinasabing entitled yung magulang kung senior citizen? Di bali wala yun. Isang malaki ng katarantaduhan, di ba ho? Mga puro kalokohan pa rin, di nawawala gila nga inaano ko naman, yung isip ko yung mga binabalita nyo kawawa. Tsaka alam nyo, sa totoo lang, may pamangkin akong taga-bangko. Malaki rin kasi kikitain nila sa ATM, tsaka pwedeng hindi nila hulugan, hinulugan. Mapapagod lahat ang mga senior citizen pagka nag-birthday. Pupunta sa bangko para lang withdrawin. Isipin nyo yun, tsaka yung pag-a-apply pa lang mahirap na hindi na nakakalak ng ibang matatanda. Sayang naman, pagkatapos ni Duterte, sino kaya? Siyempre, isipin natin, sino na naman ang leader? Kung halimbawa, natulungan yung senior citizen, di ba ho? Pag walang mapiling leader, balak ko na tumakbo sana Presidente. Papalit kay Duterte. Nasa inyo naman, okay din naman ilang istasyon na nakahabol sa inyo ilang istasyon na yung nalipatan nyo, DWIC, lahat. Kaya Duterte nung manalo, natulala daw siya. Ikaw kaya Percy pag nanalo. Sir, hindi ako makaupo. Kung ilan makahalo? Hello? Hindi ko paupuin Ang gusto kong abangan yung kay Mayor Lim kung kailan mauupo sige abangan lang muna natin. Sige, salamat. Salamat. Yan. Ayun, okay. Tapusin natin yan hindi, ito nga pala yung suggestion ko.
na iniisip ko, imbes na pagbabarilin yung mga tao na sinasabing sangkot sa droga. Tumba. Ba't hindi na lang ang gawin natin Kasi inunahan ako nung iba Alam na rin kasi nila na yung shabu, shabu, pagka nahuli ang shabu, ang gawin ninyo, o kaya, meron namang hawak ang PNP niyan Maniwala ka bang walang ano yan? Ako, hindi ako naniniwalang lahat nun. Dinala sa Cavite, sinunog nila lahat yung shabu. Baka tawas lang yun. Sino makakaalam nun? Ngayon, ang gawin na lang dyan, dapat yung shabu, pag yung nasa possession ng police, yung nakalagak, naka-custody sa kanila, ba't hindi nila lagyan ng cyanide? Hindi ba? Ipakalat nila yung konti. Sa konti-konti lang, wag naman marami, pero lahat yung shabu, na total, tapos na yung mga kaso. Pwede mo nang, yung iba nga, sinusunog, di pa nga tapos Di ba, sinunog na rin sa Cavite. Yung nahuli daw yun dun sa case sa PhilAm. Walang nakakaalam yan Wala akong nakakaalam na publiko kung totoo yung sinasabi ninyo. Hindi ko mo, ikaw si General Bato, pwede nang maging katumbas yun na totoo na nga yung lahat ng shabu nasunog. Hindi naman Ba't hindi nyo gawin lagyan nyo na cyanide yung shabu? Lugar-lugar. Basta nasa custody ng pulis. Di siyempre mababalita yan. Pag hinitit ng mga adik yan, o kung sino hihitit niyan, mamamatay. May lason may lason. Mga kaibigan Patay ka agad yan cyanide yun ngayon, pagka yan namatay, napabalita, yung mga bumibili ng shabu, matatakot ng bumili. Dadala na yun. Dahil baka yung mabili nila ay may lason. Pangalawa, yung nasa custody ng pulis, hindi nila pwedeng gamitan ng ninja ito Yung i-recycle nila ng mga ninja caps. Kasi po, pag kumalat yan, malalaman, inilalabas nila yung ebidensya ron na nasa custody ng pulis dahil may cyanide yun kahit walang cyanide yung kumalat ngayon sa merkado, medyo marami na matatakot na gumamit niyan. Kesa pinagbababaril ninyo, mahal ang bala Ba't kailangan pang gamitan? Ang tanong natin bakit parang ayaw nilang gawin yan? Ako naman nasisiguro kung yung ideya na yan, alam din ng mga pulis yan. Hindi ba? Dahil sa tagal ko na naiisip yan, matagal na, ilang taon na Siguro may 10 taon na paano ba matitigil yan droga? Pangalawa, ganito yan. Tinatanong nga natin kanina, sa bataso, sa pagkakaalam ko, ewan ko kung nabago yun na 5 gramo pataas, yung pusher. Pero 5 gramo, yung pababa, mas mababa sa 5 gramo, walang 5 gramo, user ka lang. Bakit yung mga pinapatay dadalawan sa sachet, tapos sasabihin nila pusher? Alam nyo, yun yung mga runner Ano ba yung runner? Paano ba nag-uumpisa yan? Yung runner, hindi lang taga-bili yun. Gumagamit talaga yun. Ngayon, nung wala na siyang pambili, para siya makagamit, nagpapa-utos na lang siya. Di ba? Utusan siya para makagamit siya. Siya taga-bili, itakbo mo nga ako, ganyan. Ngayon, ito namang gagong runner na to, pagka pumupunta rin sa bilihan ng droga, sasabihin nung nagbibili ng droga, kaysa ganyan ang ginagawa mo, hindi ka patakbo-takbo, bibigyan kita ng pambenta mo. Para pagka may nagpapabili sa'yo, bibigay mo na, hawak mo na yung droga. Bibigay mo na sa kanya. Basta yung bayad, ibalik mo sa akin. Ganon. Yun yung trabaho ng runner na nagiging pusher. Pero, pusher na pipitsugin.
hindi mo nga matatawag na pusher dahil wala naman 5 gramo yun. Pagtitiwalaan ba ng 5 gramo yun? Ilan lang yun. Malaking halaga yun. Diba? So, yun po eh. Yan ang subukan nilang gawin. Tignan ko kung di matakot lahat yung mga nagsasabu na yan. Isipin mo, bibili ka ng kamatayan mo. Diba? Mga takot mamatayan eh. Siyempre. Yun po, mga kaibigan. Ngayon, dito naman sa paglilibing kay dating Pangulong Marcos, ang sinasabi ni Presidente Duterte, may batas tayo. Tsaka kayo, huwag kayong matatakot na punahin si Presidente Duterte. Kailangan niya yan eh. Yan ang sasalamin ng kanyang ginagawa eh. Pag walang pumuna dyan, aabusuhin yan nung mga nakapaligid sa kanya. Tignan ninyo, bakit itong si Nene Pimentel, yung mag-ama, tutol sila na si Presidente Marcos maipalibing sa libingan ng mga bayani. Pero kaalyado nila yan. Kaalyado yan. Ibig sabihin, kailangan maging Nene Pimentel tayo para sumalunga tayo. Hindi mas lalo na kailangan ni Presidente Duterte yung mga negative na opinion. Para hindi maabuso ng mga nakapaligid sa kanya. Merong mali na impormasyon, merong mali sa listahan. Yung mga PR na gustong gibain siya, sasakyan yan. Tama lahat yan. Yung nasa listahan yan. Dalawang bagay nga eh. Kaya yung sinasabi ni Secretary Aguirre, hindi niya alam, akala niya, yun lamang PR na binabayaran sa media, ng mga PR na inupahan ng mga narco-politics at saka ng drug lord, ang trabaho lang nun i-diskaril. Bumatikos. Hindi. Yung iba, katulad si Erap, susuporta para hindi siya halata. Sasakay. Para hindi hulihin iniisip niya, pag sinakyan niya yun, hindi na pwedeng hulihin si Jude Estrada. Diba? Hindi ko sinasabing ko, Yan ang yun ang gimmick. Kasi alam naman ninyo ang sabi ni ni Duterte, ni Erap si President Duterte raw nung ito bago mag-eleksyon pandabaw ka lang. At saka ikaw wala kang pinis. Ayun. Ibig sabihin mo nun di bastos siya. Baboy sa babae. Ikaw ba sa akin? Siya lang ang may pinis, mga kaibigan. Ngayon kumbaga ikaw low class ka, ako high class. Tingnan mo yan ngayon panay ang puri kay Duterte. Di ba? Panay ang sakay sa mga samantalang 3 presidente ginawa nilang kabayo. Labang kay Duterte. Si Marroas, si Grace Po, si Binay. Yung buong pamilya niya. Yung iba kay Binay, yung iba kay Grace Po. Yung Betcalites dito sa San Juan, Marroas naman, mga kaibigan. Kala nila sigurado Ngayon, ito, tungkol naman dyan, ito tingnan ninyo, lahat yung mga ginagawa nila sa kampanya sa droga, kopya lang yan yung mga nang-agaw ng baril. Di ba nagsimula yan nung naging NBI director si Mayor Lim. Unang-una, at ito beripikado. Sa panahon ni Mayor Lim, hindi ganyan ang naging hindi ganyan kagarapal. Pwede mong ipatupad ang batas nang hindi nagyayabang, nang hindi puro daldal. Alam ba ninyo na itumba sa panahon ni Mayor Lim nung siya NBI director? Si Don Pepe Oison. Para dun sa mga hindi na inabot yan, mga bata pa, hindi nyo na matandaan na nakalimutan nyo na si Don Pepe Oison nang agaw ng baril yan. Sa mga tauhan ni Mayor Alfredo Lim nung NBI director si Lim, pinadampot ni Mayor Lim yan habang naglalaro ng dart. Ng dart dyan sa Cubao yata. Sa Animal.
Mga kaibigan. Kinuha yan. Kinuha yan, sinakay. Ng agaw ng baril, di patay. Alam ba ninyo kaso nun si Don Pepe? Yan ang nagpasok at founder ng Shabu dito sa Pilipinas. Yan ang talagang ulo ng droga. Dito sa Pilipinas. Ngayon, mahabang kwentuhan ito eh. Bukas ipagpapatuloy natin yan Pero ito si Don Pepe Oison. Alamin ninyo sa mga nakakaalala pa dyan sa istorya na yan na nangyari nung ang direktor ng NBI nun si Mayor Alfredo Lim. Mga kaibigan, yan si Don Pepe, untouchable yan mula sa panahon ni Marcos. Kasi panahon ni Marcos, nung mauso yan Shabu, nagsimula yan panahon ni Marcos dito sa Pilipinas. Yan si Don Pepe nga. Alam ba ninyo kung ba't umiinit yung Don Pepe na yan? Nung malapit na bumagsak si Marcos, ilang taon bago bumagsak si Marcos, merong isang photographer ng Tempo sa bulletin. Yung si Tim Olivares, photographer yon ng Tempo bulletin. Ngayon, taga-Bataan yan, yung si Tim Olivares. Ang may nakakakilalang-kilala dyan, si Ruter Batigas, inaanak ni Ruter Batigas yan. Ngayon, yan pong si Tim Olivares na yan, meron siyang sariling periodiko na weekly dun sa Bataan. O fortnightly, basta tabloid, meron siya ron, sarili niya. Iyan ang nagbulgar sa sindikato ni Don Pepe. Ang nangyari po, ito'y pinadukot. At ang napagalaman sa balita, yan po sinunog Sinunog. Mga kaibigan, pinatay. Pagkatapos sinunog yung kanyang mga labi. Mga kaibigan, para mawala ng pagkakilanlan sa kanya. Yun na naging dahilan kung ba't na-absuelto si Don Pepe Oison sa kaso. Siguro dahil hindi ma-identify yung walang corpus. Tinapon pa sa dagat yun ang tawag doon ko unang narinig yung term na yun corpus delicti. Corpus delicti. Mga kaibigan, yun ang naging dahilan para ma-absuelto ito si Don Pepe Oison. Pero pagkatapos lang ng hindi nagtagal dahil naupo si Cory, di ba? Tapos nagretiro si Mayor Lim na director ng MPD, ng police. Inappoint naman siya na director ng NBI. At isa ito sa naging malaking accomplishment ito. Dito wala naman kayo napapatay na malaki. Wala pa. Kasi itong si Don Pepe, mga kaibigan, napakahirap nitong maipakulong. Sapagkat napakahaba ng galamay nito. Napaka-influential. Sa lahat ng sangay ng pamahalaan, hanggang presidente yata, abot siya. Hanggang kay Marcos, mga kaibigan, meron siyang koneksyon. Ito si Don Pepe, ano yan? Dating basketball player. Pagkatapos, nakilala niya yung tatay ni Bobby Oka, yung senior, yung Roberto Oka. Sa Pierre. Yung may mga dyan, yung organisasyon ng mga pahinante. Diba? Labor leader yun si Oka. Isa yan sa founder pa ng founding member ng Trade Union Congress of the Philippines. Mga kaibigan, nagtrabaho siya ron. Siyempre, Pierre yan Natuklasan niya ngayon yung pagpupuslit ng mga imported na kontrabando. Diba, mga sigarilyo. Diba, uso nung araw yan, nung dekada 50. Early 60s, diba? Hanggang late 60s. Yan ang uso nung araw. Diyan marami yumayaman nun, yung smuggling. Sigarilyo, alak, Blue Seal. Mga kaibigan, hanggang sa
lumaki na negosyo niya, nakilala na siya sa mundo ng mga malalaking tao, pati sindikato. Nagtayo ng nightclub yan para doon mag-good time. Salon niya pa rin yung kita nung kwan. Hanggang sa yan ay pumasok na sa negosyo ng droga. Nakapasok siya riyan. At saka siya na, ang ika nga kinilala rito, nakatumbas nung si Don Corleone ng mafia sa Amerika. Naging ganun ang Don. Ako na-meet ko pa yan. Don Pepe, kung tawagin yan. Kasi may kaibigan akong singer nung araw. Siyempre, musician yun, singer. Kaibigan ko. Matanda sa akin yun. May edad na di hamak yun. Malaki agwat ng edad namin. Kaya lang, ako'y tumatambay na nun sa Tasa de Oro. Madalas yan magpunta ron. Yung Tasa de Oro, tapat na US Embassy. Ano yun istambayan ng matatandang nasa media yun. Yung sila Caduroy Valencia nung araw. Bata pa ako, na-istambay na ako ron dahil sa tatay ko. Ngayon, yan pong nakakakwentuhan ko yan doon. Nagkakapian kami ron. Ang laging kasama niyan si Carding Cruz, yung banda. Oo. Yung matandang Carding Cruz, patay na rin yun. Namatay na rin tong kaibigan ko, si Cesar Eslabon. Cesar Aribon. Ngayon, ano yan? Frank Sinatra style niyan. Doon siya kumakanta sa nightclub ni Don Pepe. Yung Amihan dyan sa Roas Boulevard. O baka yan, isa lang sa mga nightclub ni Don Pepe. Pinapasyal niya ako doon sa club niya para mapakinggan ko siyang kumanta. Magaling siyempre, nagkukwentuhan kami. Sabi niya, "Liga, pakikilala kita rito kay Don Pepe." Bata pa ako noon, Marcos pa yun Yung time na yun mga kaibigan Doon siya kumakanta noon. Nakilala ko ito, mataba. Obese, mga kaibigan, napakataba. Ito niya, si Don Pepe. Mukhang suplado pa nga. Masamang makatingin, nakala mo kung sino. Sindikato. Saka yung itsura ni Don Corleone, halukip-kip yung kamay. Ganon ang itsura Nakaharap ko yan bukas pagpatuloy natin yung pinag-uusapan natin tungkol sa paglilibing kay Marcos. Pati na kung paano ba ang simula ng drogang itong mapanganib na drogang itong shabu, na maraming buhay ang sinira na buhay ng Pilipino at pamilyang Pilipino, ang giniba nito, winasak nito, mga kaibigan. Yung mga text po natin, hindi natin mababasa ngayon, bukas na po yan. Kaya kami po ay magpapaalam na. Okay. Ito po naman si Peter Talastas na nagpapaalam. Mga kaibigan, tabayanan po ninyo susunod agad ang programang Kasanggamo, ang Langit ni Ginoong Ray Langit. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Group Incorporated.